Mahal naman na babaeng yun. 9:30 ang usapan, 9:39. Kanina ka pati. Ito na te, on the way na, promise. Pagod na ako dito. Kasalanan ko, ikaw maaga dyan, halatang miss na miss mo na ako. Bilisan mo na. Uuwi na ako. Sige ka. Ito na, pababa na ng tricycle. Namiss kita, te. Namiss kita, te. Ang tagal mo. Nakakasura ka. Sorry na, traffic kasi sa may road. Nakuya ka na naman sa palusot mo. Sabihin mo na late ka gumising. Uuwi na sana ako eh. Okay lang yan, na-miss mo naman ako eh. Eto, pasalubong ko. Alam mo talaga ako. Kala ko nakalimutan ka na eh. Ay, teka nga pala, kasama ko nga pala yung pinsan ko si Kiko. Sino Kiko? Ayun nga pala, di ko pala napakilala sa'yo, no? Yung pinsan ko galing Cebu dito kasi siya mag-aaral ng college. Saan siya? Papunta na rin yun dito, may dinaan lang sa may road. Sinama ko na mahihain kasi eh. Pakilala mo sa akin nang matanggal ang hiya. Speaking of Kiko, ayan na siya. Bakit mo tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwating na sa'yo. Damdamin. Julie, meet Kiko, pinsan ko nga pala. Kiko, meet Julie, best friend ko. Hey Kiko, nice to meet you. Sabi ko sa'yo, mahihain to si Kiko eh. Ako ba? Huwag ka mahiya sa akin. Ako lang to. Naku, ikaw, pag sumama ka kay Julie, matatagtag-liya mo. Lolo. Hoy, hindi ha. Mabait ako. Sus, tara na, nagugutom na ako. Saan ba tayo? Tara, Kiko. Good morning, 잠은 잘 잤니, baby? 스킨십 사양할게요. 희미한 우리 둘 사이, no, no. 확실한 답을 원해요. 친구는 아니지만 연인도 아닌 듯해. 참 헷갈려, 골치 아파. 이대로도 좋은 듯해. Grabe, namiss ko tong school na to. Uy, Kate, 2 buwan lang tayo nawala dito, no? Hoy, yung 2 buwan na yon, matagal na yun para sa taong sa bahay lang nagbabakasyon. Dami na kayo nagbago lang ba to? Dati wala to, pero nandiyan na. Sa inyo ba, Kiko? Maganda ba ang school sa inyo? Ha? Sabi ko, maganda rin ba ang school sa inyo? Oo, magaganda din. Tipid naman nun. Pero okay na yan, at least sumagot ka. Sira ulo ka talaga. Tara na nga! Di ba yan? Unang araw pa lang, may activity na agad. Kaya nga eh. Sa inyo na kaya ako dumiretso. Sabay na tayo magsagot. Pwede naman, magdala ka ng merienda. Aba, magaling! Ako na ang bisita, ako pa magdadami. Ganun talaga. Oh, wait lang, natawag si mama. Ano muna kayo? Sadya ka ba tahimik? Sabi ko, sadya ka ba tahimik? Kasi di ba, may mga tao ganun, kapag komportable sila sa tao, madaldal sila, pero pag hindi naman, may sarili silang mundo. Kaya ang tanong ko sa'yo, kung komportable ka ba sa lahat or depende sa kasama mo? Ganito na sadya ako. Alam mo, magbabago pa yan, mag-start ka sa akin na hindi mahiya. Kapag okay na, hindi magagawa mo na yung mga bagay na dati, hindi mo magagawa. Uy, eme-eme nyo dyan. Sige na, mauna na kayo. Tumawag pa si mama eh. Mapunta pa daw ang palengke. Hala, paano yun? Sige na, gawin nyo na yung activity. Masunod na lang ako. Hoy, nakay Kiko yung susi ah. Bye! Sige. If a person believes in their own abilities and has taken face life changes, this demonstrates self-esteem or self-confidence based on their given definition. Self-confidence to, sure ako. Self-esteem yan. Hindi, self-confidence to. Hindi. Kapag kasi ang isang tao ay niniwala sa kanyang sarili at nagtiwala na kaya niyang harapin ang hamon sa buhay,
Ito ay nagpapakita ng kanyang tiwala at halaga sa ibang tao. Eh, may kate. Self-confidence to. Common sense na lang. O bakit? Bakit hindi? Okay, everyone, who can answer the question? What is the term approach for the continuously learning and adapting to new skills and knowledge to stay relevant in one's professions in the short term? Since no one's answering, magtatawag na lang ako. Mr. Bernardo, could you answer this equation? Ang sagot ko po, ma'am, ay lifelong learning. That's correct, Mr. Bernardo. See, class, patay-tahimik lang si Mr. Bernardo, but he always access every recitation and quiz that we have. Good job, Mr. Bernardo. Ikaw leader natin ah. Ano nga po yung ma'am? Agri ako, dapat si Kiko ang maging leader natin. Ang galing ng play niya last week. Puring-puri kayo ni ma'am, tsaka ikaw din ang leader, no? Sino po sila sa'yo ng dati? Iwala kami sa iyo, ang organize mo kaya, tsaka ang responsible. Oo nga, ikaw kasi Kiko, walang tiwala sa sarili niya. Huwag ka mag-alala, makinig kami kami sa'yo, susunod naman kami sa'yo, di ba? Oo nga, ang bait-bait kaya namin, di ba guys? O sige na nga. Yung, yan ang gusto namin sa'yo. So, ganito ang gagawin natin. Kanta kayo. Ay, ang ganda nito. Oo nga no. Meron pa dyan, yung paborito kong pick mo. Ayan no. Galing mo kumuha. Siyempre ako pa. Post mo yan sa IG, daming likes niya. Ay naku, walang idea yung tao na yan eh. Uy, bakit wala? Ikaw kita, te. Teka. Uy, ang dami nagparang sa IG. Tinan mo. Diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Tsaka kilala mo si Michelle, yung taga-section 3. Pinalo niya rin ako. Ha? Crush mo yun oh. Hindi talaga. Kung hindi, halata naman. Wala akong crush. Kung hindi, sino yun? Ipakita mo ang mga shade ko ng selfie. Tigilan mo ako diyan. Wala akong crush. Hindi mo malala ako, halata mo yung kaan namin. Bakit ka sabi yun eh? Bakit ka sabi? Init nga yun, yung banas nga yun. Okay, class, ang activity na gagawin natin ngayon ay per individual lang. What you're going to do is choose a topic and kahit one word pa yan and explain or expound it. Ma'am, ano po yung expound? Expound means malalawakin yung word na binigay nyo, then you're going to define or explain it based on your understanding and perspective. Ano ba yan? Dito pa naman ako mahina. Te, ano pa ako? Buti pa kasi Kiko, magaling sa ganyan. Oo, ako na naman. Okay, class, I'll give you 15 minutes para mag-prepare. Please use your time wisely. My school day was long and so blue. You just
Success. It's a word that holds so much weight and meaning. It's something we all strive for. But the path towards it is never easy. It takes determination, perseverance, and a whole lot of hard work. I remember the countless nights I spent burning the midnight oil, pushing myself to the limits, sacrificing sleep and leisure for my goals. Doubt and fear would often creep in, but I refused to let them define me. I knew deep down that success was within my reach if I just kept pushing forward. There were moments of failure and setbacks along the way. Times when I questioned if I was on the right path, if all the sacrifices were worth it. But I quickly realized that failure is not the opposite of success. It's a stepping stone towards it. Each setback taught me valuable lessons, made me stronger, and fueled my determination to keep going. Success is not just about reaching a destination. It's about the journey. It's about the growth, the learning, and the transformation that happens along the way. It's about embracing challenges, stepping out of comfort zones, and believing in oneself even when the odds seem unbeatable. And when I finally tasted success, it was all the sweeter because of the struggles I endured. It wasn't just about the external achievements, but the internal growth and self-discovery that came with it. Hi, good morning. So, tell me about your work experience and skills. I have various experience in finance, specializing in financial analysis, budgeting, and risk management. Hello? Asan ka na ba? Malapit na ako. No, asa ka na ba? Kanina pa ako dito, tagal mo. Sorry mo, nandito na ako. Parehas nga kayo ni Yana, kung pa niyo kumilos. Aba, sorry naman kung pinagantay ko maganda ko